Mga ka-PL, talagang desperado na po sila, mga kababayan. Natatakot na sila, natataranta na po sila, mga kababayan, kaya di umano, mayroong bagong plano laban kay BP Inday Sara. Hindi lamang di umano simpleng pagpapa-impeach ang gagawin ng Palasyo Malacanang kay BP Inday Sara, mga kababayan, kundi gagamitin nila di umano ang 12 maletagang ng mga senador. At magdadagdag pa di umano sila, mga kababayan, ng panibagong 3 senador para maging 15 sila at tuluyan po daw nila di umanong i-convict talaga, i-convict ang ating pangalawang Pangulo. Ipapakulong talaga nila, mga kababayan. Tutuluyan daw talaga nila si BP Inday Sara. Ayon po ito sa mga natanggap ni Atty. Harry Roque na mga bagong plano sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Baka napag-isip-isip po ng Palasyo Malacanang na teka sandali. Parang malabo nating mapa-impeach si BP Inday Sara. Change plan tayo. Hablutin niyo pa yung 3 senador na nasa Cayetano Black para maging 15 kayo. I-convict ninyo! Si BP Inday Sara, maaaring yan yata ang pinaplano na ngayon di umano ng Palasyo Malacanang. O eto, ang sinabi po ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, ayan mukhang babaguhin ng Malacanang Senate ang boto na kailangan para ma-convict si BP Sara. From 16 to 15 or 2/3 of 22 na mga senador ito, mga kababayan abangan. Yan po ang sinabi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Grabe Yan po ang mga politikong desperado na, mga kababayan. Paano hindi sila magiging desperado? Paano hindi sila matataranta? Panapit na po ang 2028, mga kababayan. Ang pinapatrabaho sa kanila na ipa-impeach si BP Inday Sara, hindi pa ho nila magawa. I-convict na lang. Maghanap pa kayo ng panibagong 3 senador, kasuhan ninyo para bumaliktad, kagaya ni Jinggoy. Nako, ewan ko lang, mga kababayan, kung mangyayari itong panibagong plano, di umano, ng Palasyo Malacanang. Ayon po ito kay Atty. Harry Roque, ewan ko lang kung makakakuha pa sila ng panibagong 3 senador para karagdagan dito sa 12 maletagang ng mga senador para maging ganap sila ng 15. Mag-antabay mo tayo, mga kababayan. Sana hindi mangyari. Kasi ang gusto ng mga Pilipino, ipakulong lahat ng mga nagpasasa sa kaban ng bayan. Napaswerte naman nila. Diba? Nagpapakasarap buhay sila. Ginagamit nila ang kwarta ng publiko. Pinaghirapan yan nating lahat, mga kababayan, samantalang sila tumatanggap lang ng milyon-milyon, samantalang tayo hindi nga tayo mabigyan ng trabaho ng gobyerno. Nanakawin pa pera natin. Ewan lang natin kung magtagumpay itong kanilang plano. Sana hindi manaig ang kasamaan sa kabutihan, mga kababayan. Okay, ito pa, isang balita. Kaninang madaling araw, naispatan di umano ito ng mga netizen at kumakalat ito ngayon sa social media. Kinuha na nga ng mga ilang news outlet, mga kababayan, itong 2 tangke de guerra, mga kababayan, na isinakay sa isang malaking truck at hindi malaman ng mga netizen kung saan ito dadalhin. Ito po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin. Dalawang tangke, no? Netizen yan nakakuha niyan 2 tangke, no? Hindi ho yan siguro mainstream media o mga news outlet ang nakakuha nitong video na ito. Kundi mga netizen lang. Madaling araw di umano ito nangyari, mga kababayan. Ngayon, medyo may panamba po ang ating mga kababayan ng mga nakakita nito. Lalo na't kalat na po ito sa social media. Ang tanong tuloy ng ating mga kababayan, saan ito gagamitin? Para ba ito sa mga Duterte ralista? Ang daming tanong ho Ano to? Magmamarsyalo na ba? Sabi ng ating mga kababayan. Ay tanong. Ayan. Ano to? Ipagtatapat nila ito sa mga dumarami ng mga kamusliman na nasa Maynila na at mula sila sa Mindanao? Di ba? Mga kababayan, ang daming tanong. Mali kasi. Dapat, ito paano? Naglagay man lang sila ng isang maliit na tarpaulin. Nilagyan nila ng tawag nito, ng text. Para saan ito gamitin? Di ba kanina, nagkaroon po ng parada, mga kagamitang pangdigma ng ating bansa, ipinarada po sa harap ni Bangag, doon sa grandstand po nangyari yata yun, mga kababayan. Baka doon naman ito ginamit. Dapat kasi naglalagay kayo ng isang maliit na karatula para hindi magkaroon ng hinala ang ating mga kababayan kung saan-saan ninyo gagamitin. Nagdudulot po ito ng kaunting takot sa ating mga kababayan. Huwag pong ganun. Maglagay po kayo ng maliit na karatula. Paano ba namang ilagay na lang doon na gagamitin ito para sa parada mamayang alas 8 ng umaga, o limbawa na lang alas 8 ng umaga para sa parada dahil sa araw nga ng kalayaan.
Araw ng kalayaan. Totoo bang may malaya tayo? Nagtatanong lang ako ha. Totoo bang meron tayong araw ng kalayaan? Kayo na lang humusga, mga kababayan. O ito pa isang balita. May nagpapabiga ngayon sa social media. Itong mga Muslim di umano. Na mula daw sila mga kababayan sa Mindanao. Nagpapakilala ko silang Muslim. Pero bilang isang Mindanaoan na kagaya ko, lahat na halos ng mga tribo ng mga Muslim ay nakasalamuha ko na. Alam ko po ang tono ng isang Muslim. Kung ikaw ay Maranao, Maguindanao, Tausug, at kung ano-ano pang mga tribo ng mga Muslim. Alam po namin mga taga Mindanao kung tunay na Muslim o hindi. Kayo na lamang pumusga mga kababayan. So ito, video, panoorin po natin. Puntahan ang administrasyon nito para mabigyan ng pansin na meron din palang mga kababayan sa Mindanao, sa Sulu, Basilan, sumusuportang nagbabarang kay BBM. Sulu at Basilan pa ang binanggit. Yung mga Muslim nyo, pag nagsalita lang, kahit sabihin bababa, mahahalata mong Muslim talaga eh. Yung tono ho nitong mama na ito, mga kababayan, hindi ho ito Muslim. Ipapaalala ko lang, araw po ngayon ng kalayaan. Meron po tayong kalayaan na sabihin po natin ang ating mga opinyon kagaya po nito na sinasabi kong hindi po ito tunay na Muslim. Nagsuot lang po ng banda ng pang-Muslim pero ang tono ho niya, mga kababayan, Tagalog na Tagalog po. Baka nga hindi ito marunong magbisaya eh. Di wala nga tayong marinig sa mga speech niya, sinabi niya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, na mga salitang pang-Muslim, mga kababayan, wala nga tayong narinig eh. Ang isang tunay na Muslim, bago magsalita, bago mag-speech, sa kagaya ho nito, lalo na rally, magpapakilala yan. Sa paano paraan? Simpleng pagbati, naming mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ganon. May narinig ba tayo? Wala. Tapos sasabihin nilang, Muslim. Nagmukha ka lang Muslim kasi naglagay ka ng dambana tapos long hair ka. Hindi Muslim ang datingan eh. Pang maldito. Hindi bandito pang maldito. Hindi naman ka Muslim eh. Iloloko nyo pa kami. Sabihin nyo pang galing kayo ng Basilan at Sulu. Sa tono ho ninyo, hindi po pang Sulu at Basilan. Alam nyo po kung pang saan? Pang Maynila, Tagalog na Tagalog po. Wag po ninyo kaming inuuto, niloloko. Kami mga taga Mindanao, lalo na ako Muslim ako. Alam po namin, ang tono ng mga Muslim. Kilala po namin ang kapwa naming Muslim. Kaya wag po ninyo kami papaniwalain na mayroong mga Muslim na taga-suporta ang bangag administrasyong ito. Kahit saang mosque ako magpunta, Duterte talaga sila. Duterte. Wala pa ako napasok na mga mosque na nagsasabing BBM kami. Wala. Lahat po Duterte. Tapos sasabihin nyo Muslim kayo. Sa bagay, magkakaalaman yan. Kapag magkita tayo sa personal, ba't ninyo subukan mga sir pumunta sa Senado? Itaon po ninyo na mayroong maraming mga Muslim na magkaalaman, magtanungan tayo kung kayo ba'y tunay na Muslim. Okay? O ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa ginawa nitong mga Gatchalian Black na mga senador versus po sa ginawa ng Government City of Davao, mga kababayan. O ito po ang naganap po. Ang mga Maletagang nagpunta rin po sa Jensan kung saan meron pong mga nangyaring lindol. Pero imbes na mamahagi po kaagad ng mga tulong, ayuda sa ating mga kababayan, nagpapogi muna. Ayan sila Erwin Tulfo, ayan, si Win Gatchalian, Mig Zubiri, Kiko Pangilinan, ay, nandito ba si Kiko? Magwala JB Ejercito. Nagpa-press call po muna, nagpa-interview muna sa mga media, nandito na kami nagpapapogi kumbaga mga kababayan. Kasi nga ang baho na nila ngayon eh. Mga taga-Jensan, huwag po kayong magpapaniwala Kasama di umano yan sa Maletagang. Kita nyo, ang Davao City, namahagi na po ng mga tulong, tubig, pagkain. Si VP Inday Sara, namahagi na rin po. Bago pa dumating si Bongbong Marcos, Inday Sara, dumating na, nauna na nakapamahagi. Ganun din, ang local government ng Davao City, namahagi na rin. Saka pa dumating, itong mga Maletagang, nagpa-interview, nagpapogi. Trapong-trapo po ang datingan, mga kababayan. Kaya mga taga-Jensan, mag-isip-isip po kayo Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga politikong trapo. Dadaanin naman po kayo niya sa bait-baitan. Bigay-bigayan ng ayuda, matatamis na mga salita. Tandaan nyo, yan po ang mga taong trapo ng mga politiko. Si VP Inday Sara, may ganun ba? Wala. Diretso na migay ng mga ayuda. Nag-counting space, natural, vice presidente yan. No? Pero hindi nagbubuhat bangko, hindi nagpapabango. Kundi trabaho kaagad. Kaya mga taga-Jensan, naku, mag-isip-isip po kayo. Tandaan po natin, yung mga senador na tumanggap di umano ng maleta, ilaglag po natin sa susunod na halalan. Okay? Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.